Good morning sa ating lahat. Shout out sa mga all at sa mga nanonood sa aking maliit na channel. Sa mga nagko-comment, thank you very much po. God bless po. Update natin itong kay Saldico, kontrobersyal na si Saldico na napaunangang nabalita ng ating pamahalaan na arrested o nahuli sa Czech Republic. Yun nga nabanggit natin na ayon sa balita, nahuli po siya dahil sa undocumented. Ngayon, ang ginawa ng pamahalaan natin, nagpadala ng representative mula sa Department of Justice sa Czech Republic para kunin si Saldico. Ngunit yun nga ang sabi ng authority ng Czech Republic na hindi nila pwede basta-bastang kunin si Saldico ng immediate kumbaga. At no way, dahil pag ginawa daw nila ito ay papasok ito sa kidnapping. Ngayon, isang kahindig-hindig na balita ang bumungad sa atin ngayong araw na ito. Alam nyo ba kung anong nangyari? Wala na raw sa Czech Republic si Saldico. Ayun, hindi pa nakakarating ang pinadala ng ating gobyerno na mga taga DOJ ay nawala na si Saldico. Paano nangyari 'yon? 'Di ba? Napaka matalinhaga ang mga nangyayaring 'yan dahil nasa custody na ng Czech Republic, tapos ngayon binalita ng secretary ng DOJ na wala na raw. At natagalan daw silang makarating sa Czech Republic dahil marami daw bansa ang kanilang dinaanan at may mga proseso. So kahindig-hindig na balita ito, no? Sabi nga natin nung isang araw ay mahuhuli kaya o maiuwi kaya nila si Saldico, na ang ating napayag ay mukhang malabo, 'di ba? Malabo. Dahil nga pagkakaalam nga natin diyan ay pinalabas sa bansa para magtago, katapos ngayon uhulihin o iuwi sa Pilipinas. Mukhang malabo nga naman. Ito, pakinggan natin ang pahayag ni DOJ Secretary Vida na nandoon na sa sa Czech Republic. Ang isang naging katanungan ng mga kababayan natin, bakit kailangan pang padala ng DOJ representative or kay Secretary Vida kung saan ay kung mayroon naman tayong embassy doon at yun nga sinasabi nga na responsibilidad ito ng DFA. Pero gayon pa man, yan ay desisyon ng ating gobyerno. Ito, pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Vida and the Deputy Minister of Foreign Affairs. I have to share difficult news. Difficult news. Czech authorities have informed us that Mr. Saldico is no longer in their custody. Oh my God! OMG! From the moment we received information on his whereabouts, the Philippine government moved as quickly as we could. We coordinated with international authorities and the President dispatched this mission to Prague. So paano nawala? But we are working across sovereign borders. Every country has its own laws, processes, and timelines. And we cannot compel a foreign government to act outside its legal framework. So yun ang isang isang yung sinasabi nga niya na nakipag-coordinate sa bansa. Paano nawala? No? Ang isang matindi diyan ay kung may nagtago. Kung may talagang hindi kumbaga pinalabas nga para hindi mahuli, tapos pupuntahan, siguradong hindi magpapahuli. At kung may nagtatago nga naman sa kanya, which is malamang sa malamang, di ba? So nakakalungkot lang isipin na yung susi sana para magkaroon siguro ng linaw yung kaso ng flood control na ito, at least para magkaroon sana ng hustisya, no? Ay wala na naman.
Grabe talaga ang nangyayari sa atin. Ang isa pang balita dyan ay nagtuturoan daw itong si Tamba at si Escudero, dating Senate President, no? So, dating Speaker at saka dating Senate President, nagtuturoan sila. So magturuan na lang sila hanggang sa wala talagang mananagot dito. Pero kung magawa ng gobyerno natin na may managot dito, ay napakagandang balita sana. Ayan po ang sinasabi nating kahindig-hindig. Nakakatawa lang pero nakakalungkot, di ba? Na nandoon na nasa custody na wala pa. Ewan ko kung ano nangyari diyan, no? Hindi talaga pahuhuli ng buhay si Saldico. Ayan po ang update. Maraming salamat muli sa inyong panunod sa aking maliit na channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na. Thank you very much po. God bless everyone.